Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video guys, pag-uusapan natin, napaka-importante po nito, lalong-lalo na kung kayo po ay aspiring or kayo ay nagsisimula na dito bilang isang content creator. Napaka-importante ng message na to or topic na to na isi-share ko sa inyo. So bakit nga ba tayo hindi kumikita dito kay Facebook? So eto no, maraming nakikita sa mga post natin is iba-iba or mga random. So napaka-importante po bilang bago or nagsisimula pa lang that makapag-build tayo ng brand. Okay? Ano ba yung brand? Yung ating kakikilanlan bilang isang publisher or creator. So sample, tayo po ay nagsimula dito last 2020 pa, no? Around pandemic time pa ito. So nag-start tayo bilang isang content creator. Usually, yung mga ginagawa kong content is more on guide sa mga mobile devices na merong mga troubleshooting. Like for example, yung mga downloading, yung mga other services na usually talagang sinesearch ng mga tao regarding to that specific device or gadget. Okay? Marami sa atin ang nagpapagod mag-post everyday, no? Pero wala pa rin kita. So, kahit po tayo ay monetize na, kung ang pagpo-post natin is medyo sablay, possible meron at merong kita pa rin. Yun nga lang talaga, maliit or cents lang kinikita. Isa sa pinaka-common po or yung pinakamasama or pagkakamali ng creator, yung walang niche or sa term na topic. So napaka-importante po nung finding your perfect niche, no, dito sa content creation. Actually, by category, by subcategory, pwede kayong mag-isip or pwede kayong magsimula. So sa video na to guys, no, tatalakayin natin kung bakit mahalaga ang pagpili ng tamang niche at paano ito makakatulong sa pag-monetize sa ating mga page. So ito yung step guide, no, para tayo ay magkaroon ng niche or topic. Okay? So dito, ito. Number one, ito. Bakit nakakasama sa monetization kapag random or wala tayong topic na na-build dito sa ating Facebook? So, eto, hirap kang makabuo ng loyal views. Number one yon. Na kapag more on random, yun, nahihirapan tayo talaga makapag-build ng audience. So, sample guys, no, meron tayong isang creator din dito, no, na talaga naman guys, di ba, na nabigla siya dahil sa kanyang pagiging consistent sa kanyang napiling topic, ay ngayon earnings na siya ng more than 300,000 ano, this coming payout. So, actually, na-features ko na 'to ng ilang beses, pero gusto ko lang talaga i-share pa sa inyo. Si Tems Trinidad, eto siya. Imagine, oh, ayan, yung kanyang expected na payout this May ay umabot na almost $8,000 kung ko-compute natin yan into peso, 'di ba? So, $8,000 times natin sa 55. So, 440,000 na pala, almost kalahating milyon sa isang buwan. Ito yung expected na sasahuri niya this May 25, 'di ba? Grabe. So, ano nga ba yung niche nito ni Tems Trinidad? Usually, eto kung i-check natin yung kanyang content is more on commentary or review or pwede rin to siguro entertainment. So, yun. Pero nakita ko guys dito more on in-explain niya ano yung masasabi niya sa video, nag-added value siya like stickers, voice over, or sound effect. So, kumbaga, enhance niya yung video na kino-commentary niya, which is pasok naman yung sa under siya ng fair use. Okay? So, before, di ba, ang ginagawa lang natin, meron din ako nakita ng mga creator dito na nilalagay lang yung mukha nila doon sa gilid, tapos wala namang proper editing or added value. So, nagkakaroon niya ng limited originality. For sure, siguro along the way, na-discover na ni Sir Tems Trinidad yung tamang diskarte kung paano makakaiwas sa mga policy or violation. So, yun. So, dapat matutunan natin yun. Yung makabuild tayo ng loyal viewers. Katulad nito, syempre, expected na yan kapag ganito yung content mo, sa next content, ganito pa rin yung makikita. Ito pa yung reason hindi tumataas ang watch time. Usually talaga, kung kayo ay bago pa lang dito,
like sa other social media platform, like sa YouTube, meron tayong binibuild na watch time. So, 4,000 watch hour. Ayun, yung requirements and 1,000 subscribers in just 1 year. Sa Facebook naman, 60,000 minutes, 600,000 minutes within 60 days. So, yun yung requirements. Hindi ka rin priority ng advertiser dahil hindi nila alam kung ano interest ng tino-target mo. So, yun pa yung isa. Okay? Kung kayo po ay talagang tutok sa pag-upload ng mga content, kung kayo po ay, 'di ba, maraming followers, dapat makita tawag dito, advertiser na eto pala yung mga ina-upload mo, more on tech reviews, more on funny moments, entertainment. So, meron silang mga specific na mga collaboration ng mga produkto, services na pwedeng i-offer. Yun nga lang kapag random, hindi targeted yung audience na makukuha doon sa specific account. So, yun yung isang dahilan kung bakit kahit million of views or million of followers, wala pong nag-message sa atin regarding sa collaboration. So, hindi kasi natin malaman kung ano talaga yung topic natin or hindi malalaman ng advertiser yung topic nyo. Kasi nga, random. Okay? So, ito yung solusyon kung paano naman tayo makakapili ng topic or niche. Isang specific na theme or topic ng content. Halimbawa, motivation. Ayan, motivation. Sample quotes, story or of success. Ayan, daily inspiration. Ayan yung mga motivational niche. Yung cooking, pagluluto. Ayan, yung easy recipe. Yung food hacks. Ayan, pwede yan. Tech tips. Katulad ng, ito yung niche ko. Tutorials or gadget reviews. Yun yung mga sample na yun. Yung mga funny moments or entertainment. Ayan, relatable skits or jokes. So, pwede po iyon. So, possible. Targeted yung audience mo. Yung mga audience mo niya, syempre gusto ng mga ganitong related content. So, yung mga advertiser or mga publisher na gustong mag-collab sa inyo or mag-offer sa inyo ng collaboration is alam nila yung produkto na ilalagay nila doon, 'di ba? Sa inyong profile or page, ganun. Life hacks. Ayan. So niche din po ito yung tips sa paggawa ng bahay or tricks sa paggawa ng mga buildings or anything. Basta yung mga life hacks. Okay, mga ganun. So pwede 'yon. So, paano pumili ng tamang niche? Okay. Unang-una, tanongin mo yung sarili mo kung ano nga ba talaga yung content na gusto mo. Ano yung hilig mo? So, sample, gusto mo ng mga entertainment. So, pwede mag-start doon. Gusto mo naman ng mga guide or tutorial. Gusto mo makatulong sa audience. So, tutorial niche. So, anong klaseng video ang maraming views ngayon sa Facebook? So, dapat i-check mo din yun. Ito bang niche ko is trending ba siya, relatable ba siya, so possible, kailangan mo rin guys mag-research. Gumamit din ng Creator Studio sa Reels para makita mo yung insight, para makita mo kung tumataas yung niche performance, no? Kung nakikita mo na versus sa old posting mo, sa new posting mo, pwede kang mag-refer kung ano yung, ito yung mga high views, high engagement na content, so pwede mo ituloy-tuloy doon sa mga susunod na content mo. Okay? Pwede rin guys tayong mag-test ng 2 or 3 topics sa loob ng isang linggo. Tapos piliin ang pinakamalakas ng views and share. So pwede 'yan guys. So pwede kayong try ng 2 or 3 more topics. Then tsaka nyo implement kapag nakita nyo itong topic na to is maraming viewers or maraming engagement. So pwede nyo ituloy-tuloy 'yon. Okay, so bonus tips dahil umabot ka dito. Pwede ka mag-combine ng niche basta related. Halimbawa, tech or technology plus mobile reviews, pwede yon. Or motivational niche plus storytelling, basta may focus. May focus doon sa niche or topic na ginagawa nyo. So, yun guys. Okay? So, ikaw, anong niche ang gusto mong subukan? Mag-comment ka lang dyan sa may ibaba para alam din ng viewers natin kung ano yung naiisip mo na niche na pwede nyo din guys i-consider. Okay? So,
for now, hanggang dito muna yung video natin. Kung nagustuhan mo guys, don't forget to subscribe, click the bell icon para pag meron tayong mga next upcoming content katulad nito na pwede nating matulungan yung mga newbie, mga aspiring content creator, manonotify kayo kaagad. So yun lang guys, maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye!